Sa kagubatang ito, lahat ng mga puno maliliit. Iisipin mong isang miniature forest na nasa isang pelikula. Ang tila dwarf forest na ito, totoo at makikita sa Dinagat Island. Edad nito, aabutin na raw ng 100 taon. Sa ilalim nito, naninirahan ang iba't ibang buhay ilang. Tulad na lang ng walking stick insect. Espesyal na kagubatan ang pupuntahan ng aming team sa Loreto, Dinagat Islands. Hindi gaya ng malalaking puno sa kagubatan dahil mas maliliit ito. Yung mga itsura ng mga puno dito, mukhang mga antatanda na nila pero ang liliit pa rin nila. Yan ang kakaiba dito sa bonsai forest. I'm on top of the world! Mount Redondo! Ganda! Sa maliit na kagubatan, maliliit din ang nakatira. Tila extended ang Valentine's Day sa walking stick insect na aming nakita. Tahimik lang silang nagpaparami. Yan, oh my gosh. Look at this. The female is a lot larger and look at it, oh. Amazing. Parang nag-camouflage siya. Look at that. They're mating. Yung female definitely is the larger one and the male is smaller. And it's mimicking a twig of a bonsai. Hindi lang basta twig, kundi yung bonsai na maraming bark. Isang species pa lang ito. At kita mo, meron siyang ginagaya, pati yung lumot ng mga bonsai, ginaya niya. Para hindi maabala, iniwan namin ito sa mga dahon. Ang isang walking stick insect naman, kapag natapatan ng araw, lumalabas ang asul na kulay. Pero wag daw pakampante dahil kapag nasa alanganin, talagang palaban. Ganda ng mukha niyo. Bluish yung color. When they're walking, yung tail nila parang nagmumukhang scorpion, no? Akala mo plastic lang dahil ang kintab-kintab niya tapos metallic blue. I'm expecting a different type of fauna. And ang popular na nakikita dito ng mga nag-aaral dito ay mga stick insects. Imagine dito, no? They don't have to fly kasi wala naman silang ibang lilipatan na malaking puno. That's why they're adapted to this condition. Medyo malikot siya. Look at this, oh. Amazing. Yung ulo niya is puti. Tapos may mga spots yung kanyang leg. They don't have wings because they can just crawl from one bonsai to another. And very specialized ang kinakain nito, no? Yung vegetation lang dito. Sa Mount Redondo, maaga pa lang, nakaabang na ang mga uwak. Target nitong makahanap ng masarap na agahan. Habang ang inchworm, sinusubukan namang magtago sa pitcher plant.
Pero wait! Kailangan mag-ingat. Dahil isang patibong ang mapunta sa loob ng pitcher plant. Ang bawat pumasok sa loob nito, siguradong delikado ang buhay. May halong asido ang tubig ng pitcher plant na dahilan ng pagkamatay ng biktima. Mayroon naman na mas piniling kumalma gaya ng snout beetle. Hindi naman mapakali ang spiny ant. Mukhang hinahanap ang mga kasama nito. Sa munting gubat na ito, natutunan na mabuhay ilang na iangkop ang kanilang pamumuhay rito. This is the peel bug. Ganda oh. Ang ipis, kinakain niya yung kalyo ko. Pagka ginalaw ko ito, nagiging bilog yan. Oo. Naging bilog. Panglima na ito na nakita natin. Ang galing, oh. Yung kanyang paa mukhang antena. Lagay na naman sa loob. Galing. Hindi lahat ng hayop kayang mabuhay sa bonsai forest. Lalo na ang lupa dito ay mayaman sa metallic content gaya ng nickel na ginagamit sa paggawa ng gadget. Kaya espesyal ang lugar na ito ayon kay Dr. Jessamine Adorada, isang entomologist. Sila lang yung nakakaya nilang mag-survive with the environmental drastic conditions along with the soil nutrients na present. So, maaaring pag nawala yung bonsai forest, yung maraming walking sticks na makikita nyo, maaaring mawa-wipe out yan. Their next generation may want to feed on other sources of plants or food, pero it will take some time. Ang Mount Redondo ay isa sa mga bundok na may malawak na bonsai forest sa Pilipinas. Pero ang yaman nito, muntik nang mawala nang ang ibang bahagi dito ay pinayagang minahin noon. Naiwan pa sa bundok ang malaking uka dulot ng pagmimina. Itong tinatawag na Mount Redondo is in Dinagat Islands and siya na lang yung protected na lugar. Kaya mine-maintain itong mga bonsai forest. But outside of this perimeter of the bonsai forest are mining fields, And nakikita natin na brown lahat kasi natanggal na yung mga vegetations doon. Ang pinadalang email ng Chromico Incorporated, matagal na raw silang tigil operasyon sa pagmimina ng Mount Redondo. Sa ngayon, gusto ng lokal na pamahalaan na buksan ang bundok sa mga mountaineer. Sa tuktok ay napakagandang paraiso para sa mga malilit na nilalang tulad na lang ng mga walking sticks, mga beetles, mga skinks, and who knows kung ano pang hindi natin nadidiscover dito. Pagdating sa papel, sa kalikasan, walang malaki o maliit. Lahat ng buhay may mahalagang papel sa pagpapahalaga sa kalikasan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.